I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, especially sa mga Marcos loyalist, Filipino and OFW. Shout out sa inyo mga kababayan, good morning. Yan, July 15, 2025. Ay nako, mayroon tayong good news for everybody. Look at this guys ha. Parang ang dating dito labanan ng valedictorian ha, pagalingan ng pinuno ng bansa, ang Vietnam at ang Pilipinas ha, nagpapaligsahan. Agay, pagdating sa kapita, naks no. Sinabi po guys dito ng isang post, agay, ito kung pagalingan lang ng Pangulo sa buong mundo, syempre pipiliin ko yung Pangulo ko, si PBBM. The best yan, total package, ang galing. Para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo mga kababayan. Ito, maganda talaga ito ha. Eto na. Sabi dito guys ng Turismo Central Luzon, OMGOs. 5 days ago pa lang, ngayon ko lang nakita ito mga bes ha. Look, Philippines, Vietnam inch closer to upper middle income status, sabi ng World Bank. Talagang lumalaban guys ang Pilipinas. Ano ito labanan ng valedictorian, summa cum laude mga beswa. As long as si PBBM ang Pangulo, hindi tayo bababa sa number 5. Diba? Sabi sa inyo galing talaga ng Pangulo. Tiwala lang tayo. Kaya congratulations sa atin naman lahat. Bakit kanyo? Sabi ng Pangulo, tagumpay niya, tagumpay natin lahat. Natural. Pag ang pinuno ay may dignidad, may prinsipyo, may moral, natural, ito ang resulta. The Philippines and Vietnam are now just steps away from the becoming upper middle income countries based on the latest data from the World Bank. Agay! Yan na naman po tayo, Mr. President. Ginagalingan mo, kaya galit na galit sila sa iyo naiinggit sila sa galing mo. From 1986 hanggang 2021 ng mga administrasyon, hindi kayang tapatan ng Pangulong Marcos Jr. except lang yung ama niya. Sa ngayon Philippines GNI per capita, nako, tinanggal ang L, hindi, joke lang, at $4,470 US. Talaga naman. Siyempre ang Vietnam GNI, ayan, per capita at $4,490. MGOs. Aba, talaga naman. In fairness naman talaga sa Vietnam guys magaling na bansa ito. Tagisan ng galing ng pinuno ng bansa. Aba, why not hindi natin bigyan ng 12 years? Ang Pangulo, tingnan nyo, mauusan niya yung mga bansa dito sa Southeast Asia. Pag tayo po ay naging number 1 sa buong kapuluan ng Asian countries all over the world, tingnan nyo mangyayari mga kababayan. Anong mangyayari? Susugurin tayo ng mga investors dito. Ay, maniwala kayo sa akin sa hindi. Tingnan nyo. Pag nangyari yan, masipagpuntahan sila dito. Ay, natural guys. Baka unti-unting umuwi ang mga OFW dito na maghanap buhay. Siyempre, kailangan natin ng manpower. Diba? Tuloy! Sabi dito, to achieve upper middle income status, a country must reach a GNI per capita of $4,496. Nako, talaga naman. Biro nyo yun guys. Biro mo, kukunti lang. Ang diferensya. Ay nako, wala akong alam dito guys, pero tinitingnan ko ang nakalagay dito. Di ba mga beswa? Ano po ang komento nyo dito? Talaga ang galing ng ating bansa, Kaya sabi ko nga, kasi pag magaling ang Pangulo, total package ang kaalaman, may diskarte, may pamaraan. Kahit pagdating sa mathematics pa nga
Hindi gumagamit ng calculator eh. Papel at saka ballpen lang eh. Oh, 'di ba? Kahit anong klaseng arithmetic, kayang-kaya ng Pangulong Marcos Jr. isosolve yan. Oh, 'di ba? Kaya masasabi natin matalino itong pangulo na ito. Kaya marami nagagalit dito eh, oh. Tuloy. Kailangan pala talaga ma-reach mo yung ganito, no? Ay nako guys. Kunti na lang. Kunti na lang, tingnan niyo. Baka mga ilang buwan 'yan. Baka maungusan natin itong 4,496 US dollars. Di ba? Maungusan na natin ng Vietnam, guys. Nagiging number 1 tayo. Ay, wow, social. Di ba? Siyempre, higit sa lahat, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat lagi niyang ginagabayan si Pangulong Marcos Jr. Mabait ito, hindi palaway. Very humble, down to earth. Kaya, itong ugaling mayroon kay PBBM, ito yung magandang ehemplo para sa mamayang Pilipino. Di ba? Tuloy. With current growth trends, both countries are expected to cross the threshold by the end of the 2025, marking a major milestone in their economic development. OMG. Naniniwala ako, by the end of 2025, baka magiging ano tayo guys baka magiging 4,500 US dollars na. Di ba? Naniwala ako kasi sa kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Magaling kasi ito mga kababayan. As in, hindi naman sa totoo yun, nakikita ko kasi sa kanyang pamumuno. Bakit kanyo? Walang ako nakikita nangungurap sa niya eh. Yung sa ahensya niya, sa bawat ahensya ng kanyang administrasyon, nga sa bawat ahensya ng pamahalaan. Parang walang nangungurakot. Kasi ito si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, nagtatanggal ito. Sa totoo lang, nagtatanggal ng tao ito. Pag alam niya medyo tagilib, hindi nagtatrabaho, tanggal. Kaya nga yung courtesy call resignation, ayan ang pamamaraan niya. Bakit kanyo? Para matanggal yung mga hindi nagtatrabaho, di kayo naloka. You see? Kaya maingat kayo. Magtrabaho kayo na magtrabaho, kung hindi, tanggal kayo, oy. Kaya sabi ko, tahimik nga yan pero mabangis ang galaw. Sino ngayon ang weak? Nandoon sa the heck. The weak is in the heck. What the heck? Di ba mga beswa? What do you think? Di ba? Ay, nako. Kita nyo? Tingnan nyo ang Pilipinas, small country lang tayo. Pero ang ang namumuno diyan talagang very smart. Philippines GNI per capita of the 4,470 US dollars. Naghahabulan sila ng naghahabulan tayo ng Vietnam, guys, guys, in fairness naman sa pinuno ng Vietnam. Pinuri ito si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno. Dapat nga i-share niya daw kung paano daw ang ginawa ng Pangulo kung bakit lumago ang ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno. Di kinaloka. Tingnan nyo, buti pa yung ibang bansa, pinupuri tayo. Ito yung kapwa nating Pilipino, dinadrag pa tayo. Sinisiraan pa ang Pangulo sa international news. Di ba? Ayan, Vietnam. GNI per capita at the 4,490 US dollars. Goes. Talaga naman to si Vietnam. In fairness naman sa Vietnam. Talagang malagong bansa. Maganda ang ekonomiya nila, Tsaka isa pa, guys, ang daming mga Pilipino dyan na nagtatrabaho. You see? Yan ang Vietnam. Ito naman tayo. See? Gandara. Di ba? Alam nyo, guys, sabi ko nga, itong mga deals na ito, hindi talaga natutuwa. Dapat nga matutuwa kayo. Proud kayo. Kasi ang Pilipinas, kilalang kilala na naman ngayon sa buong mundo. Hindi katulad ng mga nakaraan sa mga panahon na nagdaan na wala namang ka-art, wala naman asenso, walang pagpupuri galing sa ibang nation. Naks naman.
Oh, di ba? Ito, tingnan yung mga nagko-comment. Oh, sabi, becoming an upper middle income country is one of PBBM's promise before the end of his term. And now we're almost there. Yes, I truly hope more Filipinos really behind the government's effort because this kind of progress benefits us all. A stronger economy means more job, better public service, and brighter future for the next generation. Sabi ni guys, Marbert, tama naman po siya. Fact na fact ang kanyang mga komento. O, di ba? Yes. Oh, tama yung sinasabi niya. Kaya yan ang pangako ng Pangulo bago man siya lumisan sa mundo ng pagka-presidente ng Pilipinas ay maiiwan siya na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. The progress benefits us all. Sabi nga dito. Yes! Kailangan a stronger economy means more job. Iyan naman ang ginagawa ng Pangulo. Kaya nga nagta-travel last week pa galing Japan as usual. 'Di ba? Nanghihikayat ng mga investor. Mamuhunan kayo dito. Pag namuhunan kayo dito, siguradong kikita kayo. Oh, pag nangyari 'yan, natural, maraming job for the Filipino people. Oh, 'di ba? Oh, pag maraming mag-create ng trabaho, yung mga nagmuhunan dito sa bansa natin, malukal man o international, of course, guys, siya rin ang makikinabang ang mga Filipinos because they are they need manpower. O, di ba? Pag sinabi mo manpower, siyempre, guys, hindi ka magpapatayo ng isang pabrika or isang kumpanya pag walang mga Pilipino na nagtatrabaho. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng manpower. O, 'di ba? Hindi kilikili power, guys, sa ano lang 'yan, doon lang 'yan sa Bangladesh natin. Nalopo na, guys. Doon sa Bangladesh saka sa India natin makikita ang mga kilikili power. Oh, peace, yo. Naloko na. Agay. Ito the where are going Vietnam with already a youth FDI influx, tourism and continuous building of its economic infrastructures shall easily surprise and leave us on. Then Cambodia will also do the same since its government is likewise pushing for similar concrete goals. So here ay nako, totoo yun. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, nahinayang ako, pag umalis si Pangulong Marcos Jr. sa 2028, I'm hurting. Diba? Kasi sayang yung skills niya kasi. Bound to happen, Vietnam is moving forward while Pinas is going backward. No, you're correct. You're wrong. Because you are Duterte supporters. Imbis na magpasalamat ka, ikaw, tingnan nyo mga ibang Pilipino, imbis masaya, wala, dinadrag pa pababa. Diba? Yan ang mga utak bulinaw. Utak tae yan. Sabi po dito, Vietnam is much better because Philippines GDP per capita is influenced by the OFW money and flow and not by homegrown industries that create massive jobs and upgrade skills. They are less overseas Vietnams outside Vietnam than Filipinos are. No, hindi mo naman pwede kasi ikumpara ang Vietnam sa Pilipinas. Ikaw naman, di ba? At least nagpapasalamat tayo sa mga OFW. Ngayon, di ba? At least dahil sa kanilang mga remittance, malaki rin naman na itutulong nila sa ekonomiya ng bansa. Kahit naman walang OFW nung panahon pa ng Pangulong Marcos Sr., okay naman ang bansa 'Di ba? Wala pa namang gaanong mga OFW that time, 'di ba? Dapat 'yan. Sinasabi mo 'yan sa mga nagdaan ng mga administrasyon. Hindi sila gumawa ng kaparaanan para lumago ang ekonomiya ng bansa, para mapaganda ang ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Si PBBM, pang 17th President of the Philippines. Remember that? So, ibig sabihin, may nauuna sa kanya. Supposed to be, yun ang gagawin nila. Gumawa sila ng paraan. Diskarte. Paano ba palaguin ang ekonomiya ng bansa?
Oh, paano ba pagandahin ang bansang ito? Oh, 'di ba? Ikaw naman utak minsan ang gamitin. Wag yung utak tae, ikaw naman. Si Pangulong Marcos 3 years lang pamumuno niya ngayon. Oh, ang daming magandang nangyayari na unti-unti tayo nakikila sa buong mundo. Oh, ito yung mga utak na walang walang pulso. Natutulog sa mantika. Hindi niya inopen. Kumbaga hindi niya pinapalawag ang utak niya sa mga magagandang nangyayari ngayon. Much better naman sa ngayon kaysa mga past administration. Ay sus, Mario Joseph, kayo naman Well, anyway, opinion nila yan Kasi siyempre, anti-Marcos. Ang sisihin mo yung mga nakaraan, hindi sa Pangulong Marcos Jr. At least sa kanya, slowly by slowly, ang growing ng ekonomiya ng bansa. Ikaw naman, Ay, naka. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, hindi ako mapalagay kasi kasi ako ay proud dahil Pangulo ko ay magaling. Ay, kayo naman Well, congratulations. God is good all the time. Pagpatuloy po ang kanyang pamumuno, mas higit pa dito ang ating makikita ng magandang resulta sa kanyang pamumuno. 'Di ba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye 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 and babus. God bless Philippines.